Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Nawa ang lahat ay nasa maayos na kalagayan at may kasabikan sa bagong kaalaman na inyong mapupulot sa araw na ito. Sa ngalan ni Teacher Teresa Vega, ako si Teacher Myla, ang inyong magiging guro para sa Araling Panlipunan ng ika-4 na baitang. Bago tayo magsimula, ay may nais muna akong ipaalala. Ihanda na ang inyong notebook at ballpen para sa mahalagang impormasyon na maaari ninyong isulat. Huwag din kalimutang ikomento ang inyong pangalan, baitang, pangkat, paaralan, at guro sa Araling Panlipunan. Iwasan din na mag-send ng stickers at mag-comment ng walang kinalaman sa aralin ngayon. Kung sakali na kayo ay ma-disconnect sa internet, ay huwag mag-alala dahil maaari ninyong balikan ang mga ito. Ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito ay hango sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na tatalakay ang konsepto ng karapatan at tungkulin. Alam kong kayo ay handang-handa na sa ating aralin, ngunit bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ay magbalik-aral muna tayo. Noong nakaraang talakayan sa Valenzuela FB Live ay tinalakay ko ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Tinalakay sa unang aralin ang mga batayan ng pagiging isang mamamayang Pilipino ayon sa Saligang Batas ng 1987. Sigurado ako marami kayong bagong natutunan, kaya ngayon ay umpisahan na nating magbalik-aral. I-comment ang inyong sagot sa ating comment section. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Basahin muna natin ang panuto. Tukuyin ang inilalarawan sa bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Para sa unang bilang, pagkamamamayan ayon sa pagkamamamayan o dugo ng magulang. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay jus sanguinis. Pangalawa, proseso ng pagiging mamamayan ng isang dayuhan ayon sa batas. Ang sagot ay naturalisasyon. Ikatlo, pagkamamamayan batay sa lugar ng kapanganakan. At ang sagot ay jus soli. Ika-4, may dalawang pagkamamamayan. Ang tamang sagot, dual citizenship. Ika-5, kasulatan kung saan nakasaad ang pagkamamamayang Pilipino. Ang tamang sagot, Saligang Batas. Nakakuha ba kayo ng perpektong marka? Magaling! Patunay iyan na ikaw ay may natutunan sa nakaraang talakayan. Ngayon ay magpapatuloy na tayo sa ikalawang aralin sa Araling Panlipunan 4, ang konsepto ng karapatan at tungkulin. Subalit ngayong araw ang tatalakayin natin ay mga karapatan ng mamamayang Pilipino. Pagbastan ninyo ang mga larawan. Ano ang ipinapakita ng bawat isa? Tama,
Ang mga nakalarawan ay ilang halimbawa ng karapatang tinatamasa ng bawat Pilipino. Bilang mamamayang Pilipino, mahalagang malaman ang ating mga karapatan na magsisilbing gabay sa pakikitungo natin sa kapwa at pakikiisa sa lipunan upang makapamuhay ng malaya at may dignidad. Ano ang karapatan? Ang karapatan ay anumang bagay o paglilingkod na tinatamasa ng isang tao nang naaayon sa batas. Sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, lubos na pinahahalagahan ang mga karapatan ng mamamayan. Nakasaad ang mga ito sa kalipunan ng mga karapatan sa Artikulo 3, Section 1 hanggang 22 ng Saligang Batas ng 1987. May tatlong uri ng karapatan. Ito ay ang mga sumusunod. Likas na karapatan, karapatang konstitusyonal, karapatang kaloob ng batas. Ang likas na mga karapatan o natural rights, ito ay mga karapatan na kaloob sa atin ng Diyos upang maging maligaya ang ating pamumuhay. Isang halimbawa ay ang karapatan nating mabuhay. Karapatang konstitusyonal o constitutional rights. Ito ang karapatang ipinagkaloob at pinangangalagaan o binibigyang proteksyon ng ating konstitusyon. Maaaring baguhin, dagdagan, o alisin ang mga ito sa pamagitan ng mga susog sa ating konstitusyon. Karapatang kaloob ng batas o statutory rights. Ito ay tumutukoy sa mga karapatang ipinagkaloob ng mga batas na pinagtibay ng sangay ng tagapagbatas ng pamahalaan. Ilang halimbawa nito ay ang karapatang tumanggap ng naaayon sa itinakda, pinakamababang sahod, karapatang magmana ng ari-arian mula sa mga magulang, at karapatang makapag-aral ng libre sa pampublikong paaralan. Mga karapatan ayon sa konstitusyon. Ayon sa konstitusyon, ang mga karapatan ng bawat mamamayan ay nauuri sa sibil, politikal, panlipunan, pangkabuhayan, karapatan kapag nasasakdal. Ang mga ito ay maaaring baguhin, dagdagan o tanggalin sa pamamagitan ng susog sa konstitusyon. Mga karapatang sibil o civil rights. Ang mga karapatang sibil ay nauukol sa pagtatamasa ng mga mamayan ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Kasama rito ang mga sumusunod. Karapatang mabuhay, karapatang magsalita at ipahayag ang sarili, karapatang hindi mabilanggo dahil sa pagkakautang, karapatang magkaroon ng tirahan at ari-arian, karapatan laban sa sapilitang paglilingkod, karapatan sa pantay na proteksyon sa batas, karapatan sa di makatwirang pagdakip at paghalughog, karapatan sa mabilis na paglilitis. Mga karapatang politikal o political rights. Ang mga karapatang politikal ay nauukol sa ugnayan ng mamamayan sa pamahalaan. Bawat mamamayang Pilipino na nasa tamang edad ay may karapatang lumahok sa pagtatatag o pamamalakad ng pamahalaan. Makakapili tayo ng ihahalal na mga pinuno, malaya nating maipapahayag ang ating mga hinaing at mungkahi, makakapagsampa tayo ng kaso upang ituwid
ang mga naging paglabag sa ating mga karapatan. Kasama rin rito ang mga sumusunod. Karapatang bumoto, karapatan sa pagkamamamayan, karapatang magpetisyon, karapatang magsalita, maglibang, at magtipon-tipon. Karapatang bumoto ng samahang hindi lalabag sa batas, karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko, karapatang alamin ang mahalagang impormasyon ukol sa pamamalakad ng pamahalaan. Karapatang panlipunan o social rights. Ang mga karapatang ito ay nakatutulong sa pangangalaga ng kapakanang panlipunan ng mga mamamayan gaya ng sumusunod. Karapatang pumili ng relihiyon, karapatang maglakbay, karapatan sa lihim na korespondensya at komunikasyon. Karapatang pangkabuhayan o economic rights. Ang mga karapatang pangkabuhayan ay tumutulong sa pangangalaga sa kapakanan ng kabuhayan ng mga mamamayan tulad ng sumusunod. Karapatang pumili ng propesyon o hanap buhay. Karapatang maging ligtas sa maruming kapaligiran at pagawaan. Karapatang makinabang sa mga likas na yaman. Karapatang bayaran ng gasto sa pribadong ari-arian na ginamit ng pamahalaan. Karapatan sa edukasyon. Karapatan sa pagmamay-ari. At ang karapatang kapag nasasakdal naman ay ito. Pinangangalagaan nito ang karapatan ng mga taong akusado o nasasakdal sa anumang paglabag sa batas. Sa katunayan, ang karapatan kapag nasasakdal ay isang karapatang sibil. Pinangangalagaan ng karapatang sibil na ito ang nasasakdal laban sa anumang kasalanan sa pamamagitan ng makatarungang paglilitis. Karapatang marinig sa hukuman, karapatang malaman ang kaso laban sa kanya, karapatang pumili ng magaling na abogado, karapatan sa madalian at walang kinikilingang paglilitis. Karapatang magkaroon ng testigo, karapatang tumanggap ng sapat na tulong, karapatang magbayad ng piyansa upang pansamantalang makalaya, karapatan laban sa malupit at di makataong pagparusa, karapatang maituring na walang kasalanan o inosente hanggang hindi napapatunayan ng korte, karapatan laban sa dalawang ulit na kaparusahan sa iisang kasalanan, karapatang makaharap ang umaakusa at mga saksi. Isa-isahin naman natin ang mga karapatan ng mga bata. Ang Samahan ng Nagkakaisang Bansa o United Nations ay bumuo ng pandaigdigang kasunduan ng mga karapatan ng mga bata o yung tinatawag na Universal Declaration of Children's Rights. Ito ay upang matugunan ang pang-aabuso sa mga bata sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang karapatang nakapaloob sa kasunduang ito. Karapatang mabuhay, karapatang maging malusog, karapatang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad, karapatang magtamasa ng maayos na pamumuhay kahit may kapansanan, karapatang alagaan at mahalin ng magulang, karapatang ampunin kung ito ay higit na makabubuti, karapatan sa sapat na pagkain, damit at tirahan, karapatan sa sapat na edukasyon, karapatang maprotektahan laban sa diskriminasyon, karapatan sa malayang pagpapahayag ng sarili, karapatan sa malayang pag-iisip, budhi at relihiyon, karapatang magpahinga at maglaro, karapatan
sa impormasyon at kapaki-pakinabang. Karapatan sa malayang pagsali sa samahan at mapayapang pagpupulong. Karapatan na mabigyan ng proteksyon laban sa pagdupot at pagbebenta ng mga bata. Karapatan na mabigyan ng proteksyon laban sa armadong labanan. Karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa malupit na parusa. Karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa mga bawal na gamot. Karapatan mapangalagaan laban sa sexual na pagmamalabis. Karapatang mapangalagaan sa pagsasamantalang paghahanap buhay. Ngayon, mayroon akong inihandang pagsasanay. Kunin ang notebook at ballpen o kaya ikomento ang inyong kasagutan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Mag-comment ng puso kung ang pahayag ay sumusunod sa karapatan at malungkot na mukha naman kung hindi. Para sa unang bilang, si Rudy ay kinasuhan ng kanyang kapitbahay na nagnakaw ng kanilang telebisyon. Kaya siya ay binansagan na magnanakaw ng buong subdivision kahit hindi pa ito napapatunayan. Ano kaya ang tamang sagot? Puso o malungkot na mukha? Ikomento nga ang inyong sagot. Ang sagot ay malungkot na mukha. Pangalawa, maagang naulila si Joanna, ngunit siya ay kinupkop at inaruga ng pamilyang Santos. Bilang ganti sa kanilang kabutihan, minahal niya ito, ang pamilyang umampon sa kanya. Ano ang tamang sagot? Ang sagot ay puso. Ikatlo, nang magkaroon ng halalan sa kanilang barangay, ibinoto pa rin ni Ben ang kanyang kaibigan kahit na hindi ito karapat-dapat. Ano ang sagot? Ang sagot ay malungkot na mukha. Number 4. Tuwing araw ng Sabado, hinahayaan ng mag-asawang Jack and Jill ang kanilang mga anak na maglaro at magpahinga pagkatapos ng 5 araw na pagdalo sa online class. Ang sagot ay puso. Ikalima, agad na ipinakulong si Chris dahil hindi ito nakabayad ng utang sa kanyang kaibigan. Ang sagot, malungkot na mukha. Kung ikaw ay nakakuha ng 5 tamang sagot, mahusay. Sigurado akong handang-handa ka na para sa pagtataya na sasagutan natin mamaya. Laging isaisip na ang karapatan ay anumang bagay o paglilingkod na tinatamasa ng isang tao nang naaayon sa batas. Nakapaloob sa saligang batas ng 1987 ang mga karapatang dapat tamasahin ng bawat Pilipino upang makapamuhay ng malaya at may dignidad. Ang karapatan ng mamamayan ay nauuri sa 3. Karapatang likas, ayon sa batas, at konstitusyonal. Ang konstitusyonal na karapatan ay napapangkat sa politikal, sibil, panlipunan, at pangkabuhayan at karapatan ng nasasakdal. Ang samahan ng nagkakaisang mga bansa ay bumuo ng kalipunan ng mga karapatan ng mga bata na batayan ng mga karapatan ng mga bata sa buong mundo. Sa ating tinalakay, ating isapuso ang pagiging makatao sa pamagitan ng pangangalaga ng ating karapatan, paglaban sa mga pang-aabuso at paggalang sa kapwa. Ngayon ay sukatin natin ang inyong kaalaman sa ating talakayan ngayong araw. Basahin at unawain ang isinasaad sa bawat bilang.
Piliin lang letra ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang sagutan ang bawat bilang at agad din natin itong iwawasto. Sa pagwawasto, laging tandaan natin na honesty is the best policy. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Ito ay anumang bagay na paglilingkod na tinatamasa ng isang tao na naaayon sa batas. Ang sagot ay karapatan. Number 2. Samahan na bumubuo ng pandaigdigang kasunduan ng mga karapatan ng mga bata upang tugunan ang pang-aabuso sa mga bata sa iba't ibang panig ng mundo. Ano kaya ang tamang sagot? Time is up. Ang sagot ay United Nations. Pangatlo, si Rudy ay kinasuhan ng kanyang kapitbahay na nagnakaw ng kanilang telebisyon, kaya siya ay binansagan na magnanakaw ng buong subdivision kahit hindi pa ito napapatunayan. Anong karapatan ang nilabag dito? Ang sagot ay karapatan ng masasakdal. Ika-4. Nang sumapit sa tamang edad si Emily ay agad siyang nagparehistro sa COMELEC para makaboto. Anong karapatan ang ipinakita rito? Ang sagot ay karapatang politikal. At ang ika-5, maagang naulila sa magulang si Jonas ngunit may pamilyang kumupkop sa kanya at siya ay minahal at pinag-aral. Anong karapatan ang ipinakita rito? Ang wastong sagot ay karapatan ng mga bata. Nakakuha ka ba ng perpektong marka? Magaling! 2 thumbs up para sa'yo. Dumako naman tayo sa Share It, ibahagi ang inyong opinyon. Nais kong ibahagi ninyo ang inyong saloobin na may kinalaman sa paksang tinalakay. Ano ang kahalagahan ng mga karapatan na inyong napag-aralan? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng karapatan? Ang inyong sagot ay maaari ninyong ibahagi sa follow-up discussion kasama ng inyong guro sa Araling Panlipunan bukas. At bilang karagdagang gawain, narito naman ang inyong takdang aralin. Sagutan ng isagawa at tayahin. Makikita sa ika-8 pahina ng module sa Araling Panlipunan 4. Nais kong pasalamatan si Teacher Teresa Vega para sa inihanda niyang PowerPoint presentation at sa script na ginamit ko ngayon para sa ating aralin. Gayon din naman si Dr. Leilani Mendoza, ang Education Program Supervisor sa Araling Panlipunan para sa pag-validate ng nilalaman ng ating tinalakay at si Sir Eric Galvez, ang ating IT na nakatuwa ngayon sa Valenzuela FB Live. Nais ko rin pasalamatan sa pagkakataong ito ang aking mga naging sanggunian o pinagkuhanan ng mga impormasyon para sa ating tinalakay. Abangan ang susunod na talakayan sa Valenzuela FB Live ng Aralin Panlipunan 4, kung saan tatalakayin ang mga tungkulin ng mamamayang Pilipino.
Muli ako ang inyong guro na nagpapaalalang sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Hanggang sa susunod na aralin, stay at home, stay safe, paalam.